clap your hands to the Lord. Clap your hands to the Lord. I'm gonna clap, gonna clap, gonna clap. Hands to the Lord. Clap my hands to the Lord. Clap my hands to the Lord. Clap, gonna clap, gonna clap. Yes, I love Him. Yes, I love Him. 'Cause I love Him. He loves me too. For joy to the Lord, I'm gonna jump for joy. To the Lord, I'm gonna jump for joy. To the Lord, I'm gonna jump, gonna jump, gonna jump. 'Cause to the Lord, I'm gonna jump for joy. To the Lord, I'm gonna jump for joy. To the Lord, I'm gonna jump, gonna jump, gonna jump. Yes, I love Him. Yes, yes, I love Him. 'Cause I love Him. And He loves me too. 'Cause I love Him. Yes, I love Him. 'Cause I love Him. He loves me too. Dance my feet to the Lord. I'm gonna dance my feet to the Lord. Gonna dance my feet to the Lord. I'm gonna dance, gonna dance, gonna dance. I'm gonna dance my feet to the Lord. I'm gonna dance my feet to the Lord. Gonna dance my feet to the Lord. I'm gonna dance, gonna dance, gonna dance. 'Cause I love Him, 'cause I love Him. Very good. Yes, I love Him. 'Cause I love Him. And He loves me too. 'Cause I love Him. Yes, yes, I love Him. 'Cause I love Him. He loves me too. Yay! Clap your hands, everyone. Sige, now let's bow our heads, no? And let's pray. Yes, Heavenly Father, in Jesus' name, Holy Spirit of the living God, Lord, thank you, O Lord God, ano yung mga bata, O Lord God, na today, Lord, daghag ma-learn na lesson, O Lord God, these lessons that they will learn, O Lord God, muturok silang makasing-kasing, and they will grow up with joy and faith, O Lord God. Salamat, Lord, in Jesus' name, Amen. Kadali lang yun, ha? Lingkod na mo, kids, kadali lang yun, ha? Mo inom na ako tubig. Kinsay walay lingkuranan? Ana, sige. Very good ang mga boys din he. Okay, clap your hands. Clap, clap, clap. Kinsay excited today? Maminaw sa story. Okay, so unsa kay himoon pag naay mag-story dire. Dapat maminaw og tarong, dili mag-istorya sa kauban. Okay, sige daw, be. Tanaw diri, tanaw ka Teacher M. Joy. Hi! So, before ta mag-start sa atong story, no, naay duha ka question si teacher. First question, mahilig mo mukaon? Kasi may mahilig mukaon, diri, B. Raise hands. Sige daw, B, what is your favorite fruit? Ay, food. Unsa man imong favorite na food ga? Gulay. Unsa? Gulay! Wow, kuyawa, oy! Mahilig mo kaon og gulay ang bata. Ikaw gang, unsay man imong favorite na food? Gulay. Gulay! Kasi, unsa na gulay? Sige daw, we. Wait daw, no? Wow, no? Mahilig sila mo kaon og gulay. Second question ni teacher, unsay kinabuhat? Unsay kinabuhat before mo kaon? Mag-pray, no? Very good. So our topic today is about Jesus feeds the 5,000. Kabalo mo unsa kadaghan ng 5,000? Tanawa daw na ninyo ng likod, B.
Tanawan ninyo likod. No, kana wala pa na nakaabot og 5,000. So si Jesus daw nagpakaon daw siya og 5,000 people. No, sige. So one sunny day, Jesus was teaching to a 5,000 crowd. Pareha sa ginabuhat ni teacher today. Nagatudlo daw si Jesus sa crowd. No, 5,000 sila kabuok. Tapos kay powerful, gwapo man daw kaayo ang lesson nagitudlo ni Jesus sa ilaha. Nalingaw daw sila og paminaw. Nakalimot ang 5,000 people. Hala, wala din nakadala og pagkaon. Nagigutom na daw sila. Wala daw sila kadala og pagkaon. Kay grabe man daw ka nice na nalingaw daw sila sa gileson ni Jesus. Nakalimot daw sila magdala og food. So naay friend si Jesus, ang pangalan kay Andrew. Nihana si Andrew kay Jesus, Jesus, unsaon man nato ni? Walay food sila nadala. Tapos sila daw, ang mga crowd daw, kay kailangan na mo kaon. So ang gibuhat, naa daw isa ka boy. Daw kisay lalaki daw diri bi recent. No, naaday isa ka boy. Ana dikto no, the boy has 5 loaves and 2 fishes. Unsa nang loaves? Kabalo mo unsa nang loaves? Pan, very good. No, naaday isa ka bata, ana daw siya. Hala, walay mga makaon ang 5,000. Sige, masking gamay lang ni ako ang gidala, i-share na ko ni siya. So, gidala sa bata, no, I can share my lunch. Gidala sa bata ang katong iyahang pan o ang isda kay Jesus. Ano siya, Jesus? Basig pwede ni siya ma-share sa mga tao. So, si Jesus, ano siya, thank you. No, thank you, little one. Let's see what God can do. No, pananaw daw ninyo, sige daw, pananaw ninyo, unsay gibuhat ni Jesus after. Naamoy ano? Giunsa to langga? Tayo daw, Giunsa daw to niya? Padagan niya tanan pagkaon. Gipadagan niya tanang food. So, ang gibuhat ni Jesus is gikuha to niya tong 5 na bread o 2 ka isda o iyahang nagunsa si Jesus dira. Nagunsa. Iyahang nag-ampo. Offer niya ang bread sa heaven. So, nag-ampo siya dito sa food. Then, he broke the bread into pieces and gave it to his friends. So, unsay gibuhat ni Jesus pagka-receive niya sa food? Nagunsa siya? Nag-pray. Nagunsa siya? Pray. So, unsay himon pag maka-receive og food, mag-pray, and before that, mag-say thank you, and then mag-pray. Next is the miracle. No, very good kay to. Unsa kay name nimo, kuya? So, very good kay si Kuya Jefferson. Ana siya kaganiha. Ana gyud siya ang nahitabo daw diri kay nagmilagro daw, nagnadi milagro na hitabo na naghandaw ang pagkaon, which is what happened. Tanawa, pila to ka buok bread? Pila kito ka buok pan? 5. Pila ka isda? 2. Tapos ang gibuhat sa iyahang mga friends, gipang isa-isa niya, gipang share niya ang katong 5 ka pan ug 2 ka isda sa 5,000 na crowd. Tapos nakita ninyo, everyone was able to eat. No, very good kay si Kuya kaganiha. Ana siya kaganiha, katudong 5 ka pan ug 2 ka isda, napadaghan daw to siya. No, nagmilagro ang Ginoo at the time. No, the leftovers. Tapos nangayo din siya. When everyone had eaten, Jesus told his friends to gather up the leftovers, and they realized, daghan. Naapay, di ba? Imagine mo kids, 5 lang to kapan, 2 ka isda, napakaon na ang 5,000, naapag yung mga nabilin. Nakita nato dito na kanang si Jesus daw, ang Ginoo gyud daw, mo take care gyud daw sa atoa tanan. Conclusion, remember, sige daw, kids, basaha daw ninyo ni
God provides for us in big ways. Go. Sige daw, another, kusga. 3, 2, 1, go! No, so dili gyud daw balaka kay ang Ginoo mo provide gyud daw siya. Diba? Masking ginagmay mapadaghan gyud daw na siya. Now let's move to our memory verse. Kinsay excited? No? Go. So let's read Philippians 4:19. Go. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Taas-taas siya, no? So, ato ang sugdan. Hinayon lang na to. Philippians 4:19. Go. And my God meet all your needs according Go. Sige daw, i-close daw ang eyes. Kinsa na naka-memorize? Kinsa na confident dira na na-memorize na nila? Confident na kalangga. Sige daw, be close daw eyes, be close daw eyes, be kung makaya na bagyod. Close. Go. Philippians. Masa? And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Ay, so kay taas-taas man gid siya. So himuon na lang gid nato siya as assignment, no? Assignment for next week, kung kinsa ang maka-memorize na ay special prize sa mga teachers, okay? So unsa to na verse? Basahon daw nato balik be. Basahon nato balik. Philippians 4:19. Go. And God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Very good. Clap your hands. Clap. Sige. Now, let's stand up. Stand up and we will have our offering. Kinsay naka-memorize ani na song? Mag-sing and dance. Giving, gladly giving day by day. Giving, gladly day by day. Loving, gladly loving day by day. Loving, gladly day by day. Seeking, gladly seeking day by day. Seeking, gladly day by day. Praying, gladly praying day by day. Praying, gladly day by day. Sige, let's raise our hands towards our offering. No? Okay na. Yes, Lord, Father God in heaven, as you apply your blood, O Lord God, and in our offering, O Lord God, with the obedience, O Lord God, of your children, O Lord God. Lord, as with our word today, O Lord God, let it be, Lord, na kini ng mga offering, O Lord God, managhan, O Lord God, sa ilahang mga panimalay, O Lord God. Lord, sa ilahang lagun pagpamalik sila mga ginikanan, Lord, ikaw, O God, magapatubo kanila, O Lord God, in faith, in obedience, O Lord God, na ikalipay, kalinaw sa ilang mga kasing-kasing all the time. In Jesus' name, Amen. Deklarahin sana imong katapad, ingna na siya, you will become rich and fruitful. Ingna na siya, kanang nasa imong wala, ug nasa imong to, apila nang nasa likod. Ingna na siya, you will become rich and fruitful. Amen. So before we start, let me read the book of Nehemiah
chapter 8, verse 10. Dingon ang pulong sa Ginoo, today is a special day to our Lord. Ingnan na mong katapat, special day. So don't be sad because the joy of the Lord will make you strong. Amen! So akong ginaawhag ang tanan no, nga ihatag yun ang imong pinaka-the best kapag dayeg diya sa Ginoo. Kay today, this is a special day for you. Amen! So ato ihatag atong pinaka-the best para sa tumbuhi nga Dios. Hallelujah! Let's go! Come on, ato ipakpak at tumakamot. Itaas at tumakamot. Clap your hands, say! Woo! Hey! Come on, let's rejoice. This is the day you made, so I will rejoice and be glad in it. Hey! This is where I believe you are more than enough for me. Ating taas sa makamot. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord is my strength. It's more than a feeling. The joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord is my strength. Come on, is it joyous in the presence of the Lord? Yahusha, come what may, you are worthy of all my praise. Yes, you are faithful. Come on, declare. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord is my strength. It's more than a feeling. The joy of the Lord. Come on, rejoice in the presence of the Lord tonight. Oh my soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord is my strength. Come on, let's try to bless the Lord tonight. Everybody clap your hands, come. Say, I think that's what I want. So later
the joy of the Lord. Come on, sing. Sing. Come on, church. Come on, church. I've got a joy. I've got a joy. I've got a joy. It's the joy of the Lord. It's the joy of the Lord. I've got a joy. Come on, receive, receive. Come on, sing. I've got a joy. I've got a joy. I've got a joy. Come on, sing. I've got a joy. I've got a joy. I've got a joy. It's the joy of the Lord. Come on, one more time. Come on, come on. Sing. Come on, for the last time. I've got a joy. I've got a joy. I've got a joy. It's the joy of the Lord. Let's worship the Lord. Let's open our hearts and feel the presence of the Holy Spirit. Holy Spirit, we worship you, God. Ora baba karabaya yeska. We worship you, God. Holy Spirit. Can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. The voices of the million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I give it all to thee. The glory
Hallelujah. Give Him praise in the house of God. Give Him praise. Give Him praise to the King of Kings and to the Lord of Lords. Hallelujah. His name is Jesus Christ of Nazareth. Father in heaven, in the mighty name of Jesus, as we come before your throne room of grace, as I blind and bind all the works of the enemy, as I render them powerless, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Lord, all territorial spirit and even principalities, rulers, and powers of darkness, we blind them and bind them, and I command them to go into the abyss where they belong. And even Satan, you are defeated foe. And I render you powerless in Jesus' mighty name, and go into the abyss where you belong. Father, we declare the victory on the cross of Calvary. In Jesus' mighty name, amen and amen. Good afternoon, everyone. Welcome sa ato ang third service for today. And salamat og dalaygon ang Dios. Hallelujah, makapanglingkod ta uban ang presensya sa Ginoo. And dalaygon ang Dios nga diin ikaw ug ako karon atong masabtan kung unsa gyud ang atong identity or the very purpose why God created us. And salamat og dalaygon ang Dios. My topic for this afternoon is all about dominion, image, and delegated authority. The word of a king, according to the scripture, the word of the king is the law in the kingdom and is watching his word to be fulfilled. Gusto og kalauban, gusto sa Ginoo nga ikaw ug ako mo fulfill sa imong purpose why you are existed. And that's naay praise nga gina-quote no sa ubang mga author that the greatest tragedy in life is not death but a life without a purpose. Mabito ni dako ina siyang problema, ang trahedya di ay dili tong namatyan ka o naay aksidente, ang trahedya di ay kana bang naginhawa ka karon, nag-exist ka karon, pero wa ka kabalo sa imong purpose why God created you. Amen? And salamat og dalaygon ang Dios nga din kita dili ta ibutang sa Ginoo ba nga mahimong hanging ba nga wala tay understanding and revelation about the things kung unsay gusto o giplano sa Dios para kanimo og para kanako. Atong nakita no when it comes to the kingdom of God. Usahay lisod kay ni siya ang uban iba lahi ang ilang understanding about the kingdom of God. Gusto na ko ni masabtan nato nga ang kingdom sa Ginoo is not a religion. Ato ni siyang klarohon. Okay? Jesus, miingon siya in the book of Romans chapter 14 verse 17, for the kingdom of God is not a matter of what you eat or drink, but of living a life of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Clear ang scripture about the kingdom is not a matter of talk, but of power. Dapat na ay manifestation kung unsa ang atong gina-preach. Na kingdom lifestyle nga dapat nimong i-portray nga dili ka i-limit because of your understanding about religion. Si Jesus wala ni anhi para magbuhat og relihiyon. He preached about the kingdom. Ug mao ni ang rason usay nay mga misunderstanding sa mga preacher kay biingon sila lahi na pod nga teaching. No, even sa gi-record sa scripture about the end of this world, this gospel of the kingdom will be preached to all the world as a testimony to all nations, then the end will come. Nganong dili mahitabo ang end o dili mahitabo ang kabubuton sa Ginoo tungod kay ang giwali dili gingharian. They preach about religion, they preach about prosperity. But actually, kining tanan whole package ni once you preach about the kingdom of God. Amen. That's why si Jesus, when He came in this planet Earth, wala siya nag-introduce og religion. His first preaching is all about the kingdom. And why is it nga niini nga panahon maglisod matag paminaw nga magwali og gingharian sa Dios? No, sahay ang unahuna sa uban, alahi lang ang teaching. No, mauni ang teaching ni Jesus. Amen.
Church, importante kaayo nga klaro ni sa atong hunahuna. Amen. Daghan kaayong Kristohanon nga gikapoy na silang pagpangalagad, nawala na silang pagpangalagad, mibiya silang pagpangalagad, dili tungod kay lisod sundon ang kabubuton sa Dios, kundi tungod kay ang relihiyon ang ilang gisulayan buhaton, dili gingharian or kingdom nga ilang nasabtan. Nakuha na ito ni? Ang relihiyon, sige ingon, buhata ni, ayaw nig buhata, kung nasayop ka, nakasala ka. Mo na ginatulo sa relihiyon sa ito Mo na magsige na tagkumpisal. Sige tagpangumpisal, sige tagpangalawat. Mo na ginatulo na ito. Pagbuat to kang kumpisalan, ignon ka dito, nga diin, o unsa may, Lord, Padre, bindisyon ko kay nakasala ko. Unsa imong sala, isulti nimo imong sala. Human na imong siguro imong sala, okay, mauni ang imong penitensya. Napulo ka na mo, napulo ka maghimaya ka Maria o isa ka Gloria Patri. Then okay na ka. Pero dili na mo gusto sa Ginoo mahitabo sa atong kinabuhi. And that's why ang tao nagbalik-balik og sala kada semana o balik dito sa kumbinto o balik-balik dito sa kumpisalan kay mangayog pasaylo siyang sala. But ang kingdom mindset, buhatag nimog tinuod nga kagawasan when it comes sa sala. Mapansin nimo tingala ka. Tanan karon nga involved sa flood control, tanan nga gitawag nato nga suspended and terminated nga mga projects sa government. Tanawa na sila. Religyoso ba na sila? Ang uban gali nila sa panahon na pulis, ang obispo mismo moadto sa simbahan ug dito magpamisa. Pero nga nung wala nang bago ang kinabuhi. Why? Ang ginatudlo relihiyon. Nga kung makasala ka, mga ilagpasaylo, o imo lang isugid ang 15 ka hamanamo, 15 ka maghimaya ka Maria, usa ka Gloria Patri. Look at the people around us, tanawa ang kalibutan karon. Kumusta sila? Walay tinuod nga kabag-uhan, tungod kay dili mao ang natudlo. Dapat din siyang maklaro. Makita nimo kung unsay benefits in the kingdom of God once kini matudlo ug klaro sa tanang katawhan. Amen. Atong nakita, pag nasayop ka, nakasala ka. Kailangan kag mga ipasaylo. Walay problema ana. Pero ako ni isulti ka natong tanan, diha sa gingharian sa Ginoo, moingon ang Ginoo, you are my son. Unsa lang? Mga anak ta sa Ginoo, gihigugma ta sa Ginoo. Iyon ang Ginoo, dili ta ka i-give up. Dapat kang makaila kung kinsa ka. We are called the children of the kingdom of God. And dapat masabtan nimo ang imong identity. Unsa ba ang imong source? Asa ka magikan? And that's why that maintindihan mo from identity mo flows ang obedience. Kung nakaila ka nga ikaw anak sa Ginoo, mo-obey ka. Ang tinuod nga anak, mutuman sa iyang amahan. Amen. And salamat og dalaygon ang Dios nga sa atong pagpangalagad, dapat ang masaligan. Sa atong pag-serve sa Ginoo, atong kinabuhi, dapat mo reflect kung kinsa ang atong source. Nakuha. Kay kung rules lang ang atong gisaligan, kana bang mga bawal-bawal ba, kung mo na itong saligan, magpuyo ta diha sa guilt and fear. Always tang guilty kay nakasala ta. Di ba kaniadto, di ba? Matingala ka. Di wala ko'y milagrong adlaw nga di ka mamakak. Di ba? Milagro ang adlaw nga di ka mamakak. Pero diha sa kingharian sa Dios, once nga ikaw nakaila kung kinsa ka, mag-flow ang obedience. Matingala ka, nganong karon di naman ka mamakak. Nganong di naman ka mamalikas. Kay wala ta nagpuyo na naggitawag under rules and regulations sa religion. We allow the Holy Spirit to indwell. Nga diin siya ang magdirekta o siya ang manguna sa atong kinabuhi, dili kita. That's why always nato ginadeclare, Lord,
akong isubmit akong kinabuhi, Ginoo, because I know and I acknowledge that apart from you, I have no good things. Kaya kung wala ang grasya sa Dios, wag tayo matarong nga binuhatan. Ang atong giunahuna nga matarong nga binuhatan, trapulang at ubangan sa Dios. Look at that. But by the power of the blood of the Lamb that was shed on the cross of Calvary, kana mo'y mo cleanse sa atong, dili lang sa imong sala, kundi sa atong sala. We are cleansed from all unrighteousness. And salamat og dalaygon ang Dios nga kining tanan grasya ni nga gihatag sa Ginoo kanato. Amen. Ang atong nakita. Pero kung identity ang atong saligan, dili kana bang dili mga rules ang atong saligan, magpuyo ta diha sa pagkamatarong, diha sa kalinaw ug sa kalipay. Amen. Mauni ang gusto sa Ginoo para kanimo o para kanako. Kana bang ang joy dili dependent kung unsang sitwasyon o panahon. Usahay malipay lang ka sa panahon, all is well. Pero pag di na gani all is well, walay kalinaw ang imo kasing-kasing ug walay kalipay. And that masabtan nato nga kung ang Dios sa kalinaw mupuyo sa atong kinabuhi, nagi tinuod nga kalinaw. Amen. Kung ang Dios magpuyo sa atong kasing-kasing, naagi tinuod nga kalipay, taliwala sa mga pagsulay o kalisdanan. Taliwala sa mga challenges, naagi comforting, naagi mo comfort sa imong kinasuluran. Amen. Ang Dios in control. Amen. Kanang kalinaw nga dili mawala sa panahon sa mga tests and trials. Kaya ang giingon, dili behavior. Ang kingdom, dili behavior modification. Ang kingdom is all about identity transformation. Dapat matransform ang imong identity. Naatay mga series kaya ito ginatudlo na ako na changing your DNA to become an heir of a royal priesthood. Kita, gitawag tag co-heirs with Christ. Nakuha? Manununod ta sama ni Kristo. And that's why God adopted us nga mahimo tang iyang mga anak. And that's why katong teaching about changing your DNA, kaya ang atong DNA na contaminate. Tungod sa sala ang atong DNA na altered. And that's why kailangan na ma-change ka nga DNA para diin ikaw ug ako makaklaim sa imong gitawag rightful place in the kingdom. Amen. Sa dihang nagtudlo ta about changing your DNA to become an heir of the kingdom, atong gi-cancel ang old DNA and we apply the blood of our Lord Jesus Christ aron mo change, mo alter sa imong DNA. Amen. And salamat og dalaygon ang Dios ni ini nga mga understanding. Diha sa pagtudlo nato sa gingharian sa Dios, dili lisod ni sabton. Kay given ang wisdom and understanding, kay mo ni ang gusto sa Ginoo nga ipatudlo kanato. Amen. And that's why atong nakita ang religion trains behavior. Nga diin ignan ka nga dapat kini mo dapat nimong buhaton, kini bawal ni. Gina-train ta diha sa gitawag religion. But remember, the kingdom restores identity. Unsa may nawala nimo, unsa may imong kapakyasan o kalapasan, ang gingharian sa Dios may mag-restore sa imong identity. Amen. Dili tungod kay kita maayo, dili tungod kay kita mga paborito sa Ginoo. No. Because of the kingdom of God, pwede yung ma-restore ang imong kinabuhi diya sa Ginoo. In applying the blood that was shed on the cross of Calvary, pwede yun natong mausap, pwede yun natong mabag-o ang atong DNA. Sa dihang mabag-o ang imong DNA, matingala ka, mag-flow ang obedience. Say it with me, obedience. Mag-flow siya pag once ma-change ang DNA, ma-cancel ang old nga DNA. Amen. And dalaygon ang Dios. Next is all about colonization. Kining word nga colonization, ato makita nga diin gusto sa Dios, the King of Heaven, i-colonize ang earth. Gusto sa Ginoo kung unsay activity in heaven, unsay behavior in heaven, unsay gitawag nato mindset in heaven, dapat ma-colonize, dapat ingon ana po daw ang mindset. Like for example, nakita ninyo ang kita kani ato na colonize ta sa mga Spaniard. Matingala ta, kita po dili nagtudlo ta, gitudloan tag Spanish subject.
Di ba? Makabaluta, mangutanag unsay oras, kay ora es. Kabaluta, tungod kay ngano man, na-colonize na sa mga Spaniard. Ang atong ways, ang atong mga ginahimo, mo reflect. Di ba? The same is true once nga kita makolonize in the kingdom of heaven. In other words, kung unsang mindset sa heaven, dapat mo na mindset sa earth. Unsa ang behavior sa heaven, dapat mo ay behavior sa earth. In other words, ikaw ako, muliwat ka sa Ginoo nga nagbuhat nimo. Amen. Dili ka muliwat sa imong amahan. Kung dili maliwat ka kung kinsa imong source, kinsa ang naghatag kanimong kinabuhi. And salamat og dalaygon ang Dios nga kini nga mga butang dat masabtan nato. Miingon ang atong Ginoong Jesucristo in Matthew chapter 6 verse 10. May your kingdom come and may your will be done on earth just as it is in heaven. Kini nga verse gasgas kaini nga atong ginawali, atong ginaampo, di ba? Ending sa pag-amo, may your kingdom come and your will be done on earth just as it is in heaven. Pero walay sakto or deeper understanding unsay buot ipasabot ni ini. But salamat og dalaygon ang Dios. Church, kadaghan nato karon nag-ampo gyud ni ini nga verse. Routine. Gihimo siyang routinary. Pero kung sabto nimo kini, radical kaayo ni nga prayer. In other words, you allow God kung unsay ihang kabubuton sa langit matuman sa imong kinabuhi. Nakabalo ba ka nga naay power in prayer? What is prayer? Prayer is giving license for heaven's interference. Muni ang meaning that your kingdom come and your will be done. In other words, ang imong pag-ampo, Lord, akong gi-allow kung unsay imong kabubuton sa langit, mahitabo sa akong kinabuhi. Kay mao man ni ang gusto sa Ginoo. Kaso lang ang problema, kita ang nag-control. Na gustong buhaton ng Ginoo sa atong kinabuhi, kita ang nag-control. Munang dapat masabtan nato unsa ang gahom sa pag-ampo. Karon halos daghan sa ato nag-fast, nag-pray. But that masabtan nimo that the power of prayer is enforcing the will of God. Ang pag-ampo mao ang pagpatuman sa kabubuton sa Dios. Kabalo ba ka nga ang kabubuton sa Dios kanimo i-bless ka? Kabalo ba kang kabubuton sa Ginoo ang imong life, mahimong all is well. Do adunay tests and trials, but naay joy in the Holy Spirit. Muna ang kabubuton sa Ginoo. Dili kabubuton sa Ginoo nga mga luyat sa pagpangalagan. Dili kabubuton sa Ginoo nga mga backslide ta, mubalik ta sa atong daan o karaang binuhatan. Dili na mo'y kabubuton sa Ginoo. Ang salamat og dalaygon ng Dios nga gitudluan ta nga dapat ang atong kinabuhi mahimong radical. Ang atong changes, ang atong kabag-uhan mahimong radical. Kung kaniadto palahubog ka, sugarol ka, karon dili na ka magsugal o dili na ka mahimong palahubog. Why? Unsaon na? Proseso. Kitang tanan ka na ito puro bisyoso. Pero nga nung gibago atong kinabuhi, kay may submita sa proseso. Ug mauni ang rason. Coming atong divine appointment this coming March, nagsugod tag series about the kingdom of God. Para masabta nato nga diha sa gingharian sa Dios wala imposible. Diha sa gingharian sa Dios tanan posible. Og ang kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi og sa imong pamilya, mag-serve ka sa Ginoo faithfully. Og mahitabo ang radical nga changes even sa imong pamilya. Dalaygon ang Dios sa langit. Atong nakita, si Jesus wala nagtudlo kanato nga muampo ta, Lord, kuha ako, ipalayo ko ni nga kalibutan. Dili na mo'y pag-ampo sa atong Ginoo. Ang iyang giingon, Lord, Abba, Father, dad-a ang heaven dinhi sa kalibutan. Pwede gyutang magkinabuhi while we still in this planet Earth. Adunay manifestation of heaven diha sa atong panimalay. Sa dihang na ikalinaw o kalipay, that's the manifestation kung unsa ang naa sa langit. That's why bitaw sa atong daily declaration, naga-declare ta nga dapat ang kagubot, ang violence wala sa atong panimalay. Di ba? Dapat na ay unity over division. Wala itong gina-declare.
Kimo man ay kabubuton sa Ginoo. Amen. Meaning, ato makita nga ang Christian life dili escape. Dili ta mo escape sa kalibutan. Kay nag-ingon ang Bible, in this end of days, grabe ang gitawag ang pag-increase sa wickedness. Kasi mag-ampun na talon, kuhaan na lang mi. Lalo na pag nakaidaghang problema, Lord, kuhaan na lang ko. No, ang kingdom life dili escape from any circumstance or situation sa imong kinabuhi. Unsa day ni siya? Ang kingdom life is an assignment given to you. Ang atong pagkinabuhi karon, assignment ni. You are on mission. Dili lang ka mahimong uniform personnel para mahimo kang on mission. Your life, ang imo ug ang akong kinabuhi on mission ta. Your life has purpose. Na ay tumong og tuyo ang Dios nganong gipili og gitawag ta sa pagpangalagan. Amen. And that's why atong nakita miingon si Salmista David in the book of Psalms chapter 115 verse 16, the heavens belongs to the Lord, but He has given earth to all humanity. Ang langit, ang tibuok kalangitan, iya sa Dios, but ang kalibutan, iyang gihatag ang authority ngadto sa tao. Ignali mong tapan, ikaw na kay authority sa dihang makabalo ka sa imong identity, imong madawat ang imong authority. Atong nakita, ang heaven iya sa Dios by ownership. So it would be ownership kay siya tag-iya. Pero ang kalibutan, ang earth gihatag sa tao by responsibility. Ignan na mo tapan di mo na kay responsibilidad. Hallelujah. Gihatag ni nga responsibilidad. Mo bitaw ni ang rason kung masaligan ka gagmay butang, saligan ka sa Ginoo dagkong butang. Magdepende ni kung ikaw masaligan. Pero kung dili ka masaligan, dili pod muhatag ang Ginoo sa imo og greater authority. Nagdepende ni sa imong understanding. Nagdepende ni sa imong obedience. Magdepende ni sa imong pag-response. Hallelujah! Atong nakita. So kung mangutana ta nganong murag daghan kaayog gubot sa kalibutan karon, nganong grabe karampant ang corruption, nganong naaman ang Ghost Project, asa ba na nag-start ang Ghost Project? Nganong gubot, not only Pilipinas, ang ubang mga nasod, nagira ang Thailand against Cambodia, nagira ang India against Pakistan, nagira ang Israel against Iran, nagira ang mga nasod and they are preparing for the World War III. But mangutana ko nimo, are you ready? Kung mahitabo ang nuclear war, are you ready? Preparado ka ba? And salamat og dalay gunan Dios nga dapat masabtan nato ni. Ang pangutana, nganong gubot ang kalibutan? Why? Because nganong gubot ang kalibutan tungod kay ang langit naghulat sa representation sa mga anak sa Dios. Ang langit naghulat nga ang mga anak sa Dios mo take authority, mo take charge. Sa imong una-una, mabago ang kalibutan, mabago ang Pilipinas nga ang nag-rule dautan. Sa imong una-una, mabago ang atong nasod kung ang nangulo walay kahadlok sa Ginoo. Sa imong una-una, ma-stop ang corruption nga ang naglingkod walay kahadlok sa Ginoo. Unsay kulang? Kita. Kung ang matarong ang maghari, mabag-o ang atong komunidad. Liwat-liwat naman eh. Kung tarong ang mag-rule, na ay tinuod nga kalinaw o kalipay. Hallelujah! Usay kita, nini nga pamaagyo sa hindi ta masabtan sa uban. Dapat masabtan nimo, nganong gubot ang kalibutan, nganong ang corruption dili ma-stop, nganong ang violence dili ma-stop, because heaven is looking for representation from His children. Ang langit naghulat nga naimo represent. Ang langit naghulat nga naimo take charge, naimo take authority. Gitagaan tag authority sa Ginoo. In the book of Luke, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the powers
of the enemy and nothing can harm you. The problem mao ni, walay mo take charge. Walay mo gamit anang authority. Kay tanan na fear, kahadlok. Ug mao ni ang realidad sa atong komunidad, sa atong syudad, sa atong nasod. Expect ka kabaguhan. Sige daw. Tomorrow, pa Manila ko. Aduna ko'y meeting sa mga obispo. Gusto ko muli down sa ila unsay dapat solusyon sa Pilipinas. Dili relihiyon. But unity over division. Dili tubag ang relihiyon. Dugay naman ta diha. Wilbers man ta sa relihiyon, but wala nabago atong syudad. Wala nabago atong nasod. Kailangan ang Ginoo nga nay saktong representation na mo represent about the kingdom of God aron magmanifest ang tinuod nga kalinaw ug kalipay. Ang dalaygon ang Dios. Ang Biblia, di ba, ang gisulti sa Proverbs, kung matarong ang mamunuan, maglipay ang katawhan. Pero kung dautan ang namunuan, kagubot o kaguliyang. Realidad na. In other words, ang Ginoo naghatag na tog wisdom. Kung imong basahon og book of Proverbs, gusto ang Ginoo nga dapat makasabot ka, gipili ka nako og gitawag aron mag-lead. Klaro mo na. Kung matarong daw ang mamunuan, naikalipay ang katawhan. Di ba? O sa may buti pasabot sa Ginoo sa mga pulong. Gusto niya mag-lead ang matarong para ang tao malipayon. Naikaangayan, kalinaw, kalipay. Pero kung ang dautan ay mamunuan, kaguliyang, kagubot, ang maghari. Nasaktan ba ninyo na? And dalaygon ang Diyos, maingon ko, dalaygon ang Diyos. Dili paulahi ang tanan. Hallelujah. Inay mo tapa, dili paulahi ang tanan. Dapat masabtan nato, this is our declaration. Earth is heaven's colony. Dili dapat maghari padayon ang daotan. Ang scripture na iyon that the kingdom of this world will become the kingdom of our God. One day, mabag-o ang atong nasod. Hallelujah. And that masabtan mo na, part of our declaration, I am sent to represent heaven on earth. Kung siya kong buti pasabot, ikaw pinadala sa Diyos nga mo represent sa langit, diri sa kalibutan. Ang dapat ang imong gesture, imong action, ang imong lifestyle, dapat mo reflect ang character in heaven. Hallelujah! Dapat ang tinuod nga representative, nga anak sa Ginoo, dili palaaway, dili magutbutan, dili mangchismes. Hallelujah! Ihunong nato ng Marites, Marisol, ihunong na, kay dili na mo atong representation. Ang atong representation, nga kung unsa ang karakter, unsa ang lifestyle in heaven, maunay makita sa imong kinabuhi. Hallelujah. Amen. Ang dalaygon ng Diyos, nga ang Ginoo dili mo give up, kay kita iyang mga anak, ningon si Lord, dili ko mo give up nimo. Kailangan ka mag-serve sa imong purpose. Muabot ang imong one day. Dili ko mo give up. Kay na ako'y vision nimo, na ako'y panglantaw nimo. Gamiton ta ka aron mabago ang imong komunidad, mabago ang tibok nasod sa Pilipinas. Hallelujah. Kisa may gusto kabaguhan? Walay taong dili gusto kabaguhan. Ug mao nay damgo sa Dios kanimo ug kanako. Hallelujah. Gusto sa Dios nga i-colonize ang earth gikan sa original source. The very purpose ang Ginoo sa langit, establisado ang langit. Pero nganong nagbuhat siya earth o nagbutang siya tao, gusto niyang mag-manifest ang heaven on earth. Hallelujah. Gusto sa Ginoo mag-manifest kung unsay naa sa kalibutan, unsay naa sa earth, mauni ang naa dito. That's why that's prayer, that your kingdom come and your will be done on earth just as it is in heaven. Hallelujah. And dalaygon ng Diyos,
nga ikaw dili aksidente. Dili ka aksidente. Kana imong naong, klaro na, dili na aksidente. Hallelujah! Ignacia, dili ka aksidente. Bisan pag ang purma sa imong ilong, ingon ana lang. Ang purma sa imong mata, dili sama sa ilo o sa mata, sa imong katapad. But dili ka aksidente. You are designed for a purpose. Ignan ang imong naong, imong tapan. Kanang imong naong, design na sa Dios na ay purpose. Kanang imong ilong, na ay design, na ay purpose sa Ginoo. Kanang imong dalunggan, naka-design na. Hallelujah. In other words, naatay designer nga nagbuhat nato aron ta mag-serve sa iyang plano ug sa iyang kabubuton. Amen. Dili kay magbuot-buot ka. Dapat ang matuman ang iyang kabubuton. Dili ka magbuot-buot. Hallelujah. And salamat og dalaygon ang Dios kay dili man ka aksidente. According to the scripture, we are created in God's image. Igdalay mo, kanang imong naong pagkaklaruan. Kana gibuhat na kay imahe na sa Dios. Hallelujah. Basahon nato ang Genesis chapter 1 verses 26 to 27. Always ato ni ginagamit. Then God said, "Let us make human being in our image, to be like us." No, look at that. Gibuhat daw sa Ginoo para daw kamuliwat niya. Kumusta man ka? Asa ka naliwat ron? Mabito na ka ng pagkabagut-butan, ka ng pagkabugulbulan. Dili na liwat, dili na karakter sa Ginoo. Kanang palaaway, dili man palaaway ang Ginoo. Ignan lang yung tapan, hunungan na sino pangaway na ko ba? Kanang sige ni mong tagaw-taw na ko, hunungan na ba? Kay dili na mao'y lingwahe sa langit. Revival yung mga mag-asawa ni. Ang lingwahe sa langit, kalinaw o kalipay. Oy, mga asawa, hunungan na lang inyong ato daw internalize, ato ni klaron. Tanawa daw. Genesis 1:26. Then God said, "Let us make human beings in our image to be like us." Pangutan na ka, kinsa kay kaistorya ni Lord dito? Kinsa kay kaistorya sa Ginoo? Of course, to atong amahan sa langit. His only begotten Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. That's why we serve a triune God. Pero wala sila nagsumpaki sa ilahang leadership. Na sila unity over division. Hallelujah! Klaro ni, mingon na Ginoo, let us make human beings in our image to be like us. Ang pinaka-purpose, muliwat ka. Hallelujah! Ang anong asa man ka naliwat? Kamo mga bana, pag mag-away mo, ignan yung asawa, asa ka ba naliwat? Pagka nang imong bana po magpabadlong igna, asa man po ka naliwat? Liwat-liwat man eh. Mabitaw ni ganang palaaway, mutanaw lang ko, gibi na wala gini naliwat sa Ginoo. Kaya ang Ginoo dili palaaway. Sige, ginawa. Nga namang kutawa naman mong duha diha, naay palaway diyan napita? Naay revelation, ha? Ang klaro ang scripture. The very purpose, gibuhat sa Ginoo to be like Him. Hallelujah. So God created human being in His own image. Hallelujah. Church, dapat masabtan nato. Wala miingon ang Ginoo, let us make animals in our image. Klaro ni, paminaw, tao ra ang gitagaan, gihimong image bearer sa Dios. Kanang imong tapad, image bearer na sa Dios. Wala ningon ang Biblia
nga ikaw karon gibuhat sa Dios sama sa mga animals. Kay mao bay natudlo nato to high school days no, nga ikaw ha dili ako. Klaro ana. Ikaw daw gikan daw ka sa unggoy. Di ba? Gitudloan ta kanito kanibot Neanderthal man, Cro-Magnon man, di ba? Ikaw daw ka sa unggoy na develop daw na himong tao. Bahala ka, ako di jud ko. Dong, musugot ka? Di jud ko musugot nga naliwat ko og unggoy. Kaklaro ana? Arar, sugot ka, naliwat ka sa unggoy? Kaklaro, dili ko balibon. Nasabtan nato ni? Pero mo na gitudlo sa ato. O sa inyo, dili sa ako. Mo ninyo madungog sa eskwelahan kani adto nga ang tao gikan daw according to Darwin, Charles Darwin. Ang tao daw gikan sa unggoy. Sa unggoy, ikaw gi-check gyud ang research ko naong ni Darwin. Kung si Charles gika, bantugro, ikaw ang liwat sa unggoy, dili ako. Ikaw bahala ka. Ikaw Angela. Siguro kung si Adan unta isiboy pa, kay during those days nga si Adan busy dito sa Garden of Eden, maghatag siya mga pangalan sa mga tanang animal, ikaw si giraffe ka, ikaw si leon ka, ikaw si tiger ka. Niduol ba lang unggoy? Duol ba orangutan? Ingon si Adan, mo? Ingon siya, di ta kapariha. Abi sa unggoy nga isiboy si Adan, hapit. Kung nagkataon, gipatulan ni Adan ang unggoy, kadto, pwede ka mo ingon nga gikan ka sa unggoy. Pero wala na nahitabo. Ingon si Adan, no, dili ta kapariha. Di ba? Dili ko balibuon para nimo. Sa diyang natulog si Adan, gikuha sa Ginoo iyang gusok, ug nagbuhat siya og usa ka babae. Og miingon si Adan sa iyang pagmata, wow! Bukog sa akong bukog ug unod sa akong unod. Gitawag niya ang babae usaw, wow! That's why diha gikan ng woman. Now you know, nakabalo na mo karon. Dili gikan sa unggoy, dili gikan sa animal. Again, we are made in the image after the likeness of our God. Kanang imong tapad, munang dapat ang mag-manifest ang love. Kay gibuhat na tungod sa gugma sa Dios, kay gusto niyang i-share kanimo o kanako. Diha sa kaminyon dapat mag-manifest na. Amen. And dalaygon ang Dios. Ato nakita nga ang imahin sa Dios dili lang physical, but spiritual and moral. Amen. Mauni ang rason nganong ang tao na ay konsensya. Ako ang imong konsensya, di ba? That's why ang tao dili lang na ay conscience, kundi nasa'y creativity o desire to rule and to manage. Hallelujah! Dayon ang Genesis chapter 2 verse 7 miingon, then the Lord God formed the man from the dust. He breathed the breath of life. Ug unsay sunod? Ang yuta nga gihuypan sa Dios sa iyang gininhawa na himong living soul. Dili lang physical, gibutangan sa Ginoo og kalag ug ang iyang espiritu. That's why ang tao gitawag sab og tripartite being, na ay body, soul, and spirit. Amen. Kita lang. Ang tao lang ang naa ni ana. Ang animal walay kalag. Naiuban ilang ilubong, ang ilang mga pet, di ba? Pag namatay, tapos istoryahon nila. Ayaw kong biyahe ha, imaghapon kong bantayan. And so on, for your information. Ang animal, walay kalag. Tao lay gibutangan sa Ginoo. Ato ni siyang klaruhon. Kay imo nang ginaistorya ang imong pet, siguro namatay na, imong balik-balikan na mong isuryahan dito. Sige, ginhawa. Lain ni si Bishop, no? Kay maninuod ba? Kung saan ko ba nato pagtudlo di ay, tarungon nato ning pagtudlo nato. Amen. Ang lawas nimo gikan sa yuta mao
nga mamatay ang lawas, ma-deteriorate. Pero ang kinabuhi nimo gikan sa Dios ug mauni nga naa kay gitawag eternal value. Ilang tapat ikaw ba na kay eternal value? You are precious and valuable before God. Bilinuhon ka o dili kayang paliton. Dili sama sa gibuhat sa uban, mahitungod ang Epstein files nga nakita karon ang mga bata ginapalit, ginakaon. Nakabalo, nakita mo yung issue karon, di ba? Kanang imong kinabuhi, bilinhon na. Butangin ang balyo. Ayaw nag-ipariwara kay naa ka sumala sa pulong sa Ginoo. You are fearfully and wonderfully made by God. Hallelujah. Gipurma ka sa Ginoo nga mahimong tao. Naunsa lang ka kung nasipit ang Ginoo pagpurma nimo, no? Labi na imong ilong mabaliktad, paskang disgrasya ha. Panahon ting ulan. Wala magpusga-pusga jud ka. May na lang natarong og butang. Munang bitaw. Tarunga po na inyong naong po. Mga ligo gani mo, manghila mo uspo, tarunga og purma. Dili po kay samning naong nga, oy. Ano usahay? Ang imong naong madaot, ma-deform. Pero if you handle with care, di ba? Tarungon nimo ba? Handle with care. I-care na imong naong. Imahin ba na sa Ginoo, no? Amen. Punta na ba ng Ginoo, di ba? Yung Ginoo, pag masaligan ka, di ba? Kung nasaligan ka sa imong kagwapo, garon nga gamay-gamay pa, pag masaligan ka diha, tagaan ka, mas igwapuhon ka sa Ginoo, munang tarungan na og plaster ng imong naong. Kung magtrapo ka sa towel, wrap ra ba na imong towel, no? Dili smooth, ayaw po, nag-iana na, oy. Tarunga ba? Yan, ana lang good na, oh. Bago ka matulog, imo na siyang i-massage, para mo gwapo ka, bubata ka. Instead imong naong, ang imong edad, 60 plus, mura na kang 40. Why? Handle with care man. O niya, kung dili mo i-care, you know, di mawawa man niya, at man nagtarong niyang naong, imbis kay ako ni siyang pagwapuhon og samot, di nila lang. Waman ni mo, at man na. Given man na in the kingdom, pag masaligan ka, og daghang butang. Kung masaligan ka sa Ginoo sa imong kagwapo, ka og imong kagwapa karon, pagwapahon pa jud ka sa Ginoo. Imagine ka, image bearer ka sa Dios. Malipay ba Ginoo magtan-aw sa imo nga dili ka niya wa ka naliwat sa iya, ha? Image bearer ta. Muna mo ana ka Lord kining naong nga Lord ati man na kining taon kay imo ba yang naong akong gidala? Ako ba yang giplastada akong naong kay para mag-glorify ka, dili kita. Hallelujah. And salamat og dalaygon ang Dios that in the kingdom kitang tanan gwapo o gwapa. Lailahi lang disenyo. Hallelujah. Muna ka na imo ha, higugmaan ang imong kaugalingon. But higugmaa labaw ang Dios. Amen. And that's why in our ato makita bisag unsay imong background, bisag unsay imong giagian, unsa man ang imong failure in the past, unsa man imong kahimtang karon, dili mausab ang imong source. Ang atong amahan sa langit nga nagbuhat kanato, dili mausab ang atong source. Hallelujah. That's why in our declaration, ato ning i-declare. Sige, apili ko, tabangi ko. Kinaw, okay? Basaha, sabta, para sakto ang imong pag-declare from the heart. Okay? Ready? 1, 2, 3. I am not an improved animal. I am a reflected creator. Look at that. Those were the days nga mutuo ta nga kita gi-improve lang nga animal. Dili. Reflection ka sa nagbuhat nimo. Amen? Ato palakpakan daw ang Ginoo. Hallelujah. Next is all about let them have dominion. Ato ring, sige daw, follow after me. Let them have dominion. Sa Genesis 1:26, miingon ang Dios, let them have dominion. Ang dominion gihatag sa Dios sa iyang binuhat.
Because before ani, ingon na Ginoo, let us make man in our image after our likeness and let them rule and have dominion. Church, importante ni kaayo nga dapat ma-inculcate sa atong unahuna. Wala gyud miingon ang Ginoo, let us have dominion together with them. Wala na, dili na mao ang statement sa Ginoo nga kitang tanan, ingon siya, let us have dominion together with them. Dili na mo igingon sa Ginoo. Iyang gisulti, let them. Hallelujah. Mingaw man. Ingon ang Ginoo, kita ang naay dominion and authority. Meaning, gihatag sa Dios ang otoridad ngadto sa tao. Kanang imong tapad, gitagaan nag otoridad sa Dios. Pero kanang nga otoridad magmanifest lang kung makabalo siya sa iyang identity. Amen. Muna daw pasabtan nimo imong identity, anak ka sa Ginoo. Anak ka sa Dios nga nagbuhat kanimo. Amen. Amen. O ang Dios faithful kaayo sa iyang word nga bisan siya mismo dili niya i-violate ang iyang gisulti. Gusto mo tagaan og wisdom. Look at this. Kabalutang ang Ginoo all-knowing. Diba? Ang Ginoo all-powerful. O ang Ginoo gitawag siya the God of everywhere. Bisan asa na ang Ginoo? Ang question ako, nganong gialaw man sa Ginoo nga si Adan o si Eva nakasala? Nakabalo man ka siya. Nakabalo man siya nga nayawa na serpente dito nga tintalon ang tao, nganong gialaw man sa Ginoo nga ang ending, the entire human race ang magsuffer. Sige, i-digest na. Nga ang Ginoo sovereign, ang Ginoo all-knowing, nga naman nakabaluman siya nga ang yawa tintalon ang tao o ang end result, mamatay ang mga tao tungod sa sala. Nganong ang Ginoo wa man gid siya nag-intervene. Nganong wa man bunali ang ulo sa old serpent. Ngano? Balo mo ngano? Because the dominion and authority, when it comes to planet Earth, it was given to man. In the first place, let them rule and have dominion. Niabot ang temptation in the garden, walay mahimo ang Ginoo din niya i-violate iyang word. Di siya pwede binungon nga, oy, dili! Dili pwede. Kaya ang gitagaan og dominion when it comes to earth, ikaw ug ako. Nakita niya ang end result. Mamatay ang mga tao tungod sa sala. Pero walay mahimo ang Ginoo. Diyos siya, dili niya pwedeng i-violate ang iyang word. Ang authority nasa tao. And that's the reason why Jesus Christ came to be like us. Aron bayaran ang atong utang, ang atong kalapasan diha sa Dios. Ang Ginoo, wala siyang mind nga i-violate kung sa iyang word. That's why, in the kingdom teaching, the word of a king is the law. Okay? Ang pulong sa hari, balaod. And he's watching his word to be fulfilled. Maubitaw na kung ang imong kinabuhi o ang akong kinabuhi nakasubay sa kabubuton sa Ginoo, tanan nga promiso sa Dios mahitabo nimo. Amen. Kung ikaw mo align lang, magkaroon lang og realignment imong kinabuhi, tanang promisa sa Ginoo sa Bible moabot sa imong kinabuhi. Hallelujah. Kailangan ta og realignment, ignem tapad realignment. Dalaygon ang Dios. Hallelujah. Dapat sabtan nato. Mao ni ang rason ngano ang Dios nangita og tao nga mutubag, mutindog og mo-partner sa iyang kabubuton. Igna na imong tapad, ikaw ang tubag. Hallelujah. Kanang imong katapad mooy tubag. Mga tao nga nakabalo siyang otoridad, mga tao nga naikahadlok sa Ginoo. Mga tao nga mo represent sa Ginoo, dalaygon ang Dios. And that's why in our declaration, God trusted man with authority. Ato ni tanaw si para apil mo. Okay?
Ready? 1, 2, 3. God trusted man with authority. I choose to steward responsibly. Dapat ikaw nga gitagaan og trust, mahimong responsable sa gihatag sa Dios kanimo. Amen. Tama na tong panahon nga usahay ang tudlo sa simbahan. Ang unahuna nimo basta kay mulingkod lang ka, maminaw lang sa wali, pagabot sa gawas makalimot ka. No, dili na. Dinhi gatudlo ta about your true identity before God. Nga sa imong paglakaw, sa imong pag-uli, mo na imong madadjust, ako anak ko sa Ginoo. Ako giintrasan sa Ginoong otoridad. O dapat ang akong kinabuhi mo reflect sa dagway sa Dios. Dalaygon ang Ginoo. Hallelujah. Hallelujah! Again, balikan nato why Jesus had to come as a man. Ang atong Ginoo ni anhi man gyud as a man. Dili wala siya ni anhi dinhi nga supernatural siyang niabot. Klaro ang scripture, gipanganak siya, gipanamkon kang Virgin Mary na tao dito sa pasungan. Okay? Ato nakita. And that's why in John chapter 1 verse 4, so the Word became human being and made His home among us or dwelling among us. Unsa daw ang Word? Nahimong tao. Kabalo ba mo sinahitabo sa verse 1 ani? Ang verse 1 nag-ingon na sa John, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Look at that. In verse 14, mo na dito, He came to us and make our home or dwelling in us. Siya ang Word of life. Ang atong Ginoo ang Dios sa sinugdanan. Siya ang pulong sa Dios. O siya, Dios. Hallelujah. Question, nganong nagpakatao siya? Okay? Why Jesus had to come as a man? Ang Hebrews chapter 2 verse 14 nagsulti, the Son also became flesh and blood. And that masabtan nato ni, kay ngano man ang tao ang gitagaag otoridad, kailangan ang atong manluluwas mahimong sama kanato. Why? Dili lagi pwede mag-perform. Again, ito. In spirit. Okay? In spirit. Bisan asa gikan nga espiritu without a body is illegal in the planet Earth. Nasabta na? Any spirit or demonic spirit without a body, illegal in the planet Earth. Nga naman, matingala ka nung musabit sa ato mga demonyo. Sa rin i-cast out mo gawas siya. Why? Kita ang naay authority. Bisag asa gikan nga espiritu nga walay lawas sa tao. Di pwedeng mamanifest. Muna nga ang mga idautang espiritu, musulod yun sa lawas sa tao. Maningkamot sila makasulod sa imo. Cancel, powerless. Maningkamot siyang sulod para makamanifest siya. Nasabtan? Mauna, mailhan mo ang tao nga naay gitawag demonic possession sa iyahang bisyo, sa iyang binuhatan. Nasabtan na ito Dili ba ni Burag karon pa nimo na dungog? That any spirit without a body is illegal in the planet Earth? Yes, of course. Kaya ang naay gitagag authority sa Ginoo, spirit with a body. Murang ikaw gibutangan yung kaglawas Ginoo. Amen. Gibutangan kaglawas sa tao aron ka mag-manifest sa imong authority and power. Hallelujah! Church, dapat masabtan nato. Kung ang problema, listen to this, kung ang problema sa lara, pwede ra gid unta nga magsorry ta dito sa Dios, gikan or magsorry ta o pasayloon ta sa Dios gikan sa langit, di ba? Kung sala ra gihisgutan. Pero ang problema kay authority o legality man. Sabtan mo na? Nasabtan mo ngaron nganong the only begotten Son came to us, shed His blood
on the cross of Calvary. Tungod kay ang issue, dili lang sala. Kay kung sala lang, pwede na tayo pasayloon sa Ginoo dito sa langit, di sa kailangan magpakatao. But ang issue is all about authority and legality. Now you know. Nasabtan nyo na eh? Kaya ang na-legal right, tao lang. Ug mo na'y rason, nga nung gipakamatyan ka. Dili lang sa imong sala, but because of your, unsa daw? Authority and legality. Ang authority sa earth naara sa tao. Wala kang sibisan kinsa. Busa ang Dios bisulod sa human race, isip nga tao. Ug atong nakita, wala gi-bypass sa Ginoo ang sistema. Gi-fulfill ni Jesus Christ ang sistema. Wala niya gi-bypass. Why? Kung iyang i-bypass, nag-violate siya. Kailangan siyang magpakatao. Kailangan na siya flesh and blood. Aron, mapatunay niya, ma-fulfill niya unsa ang sistema sa Dios. And salamat og dalaygon ang Dios. Jesus came as a man because of authority on earth belongs to man. Nakuha? Nganong ni ani si Jesus? Tungod kay ang authority iya sa tao. Atong tanaw ning video about the keys of the kingdom. Tanaw nato unsay gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo. Kay ngano man tungod sa sala giharian ang tibuok kalibutan. Look at this. Katong video kaganina. And he says, it is finished. And the devil's going, yes. And then he goes, into your hands I commit my spirit. And he goes down, down, down. And the devil's looking up, up, up. Going, my gosh! What's he doing down here? And he runs up and he grabs the keys. He grabs the keys from the devil and he takes them. He snatches them out of his hand and he said, I'm Hallelujah. According to the book of Matthew, yun ang Ginoo, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations. In other words, ang tanang gahom, kontrolado sa atong Ginoo, sa atong manluluwas. Og that's why gisugo ta. Therefore, go. Because ang authority, gitransfer sa Ginoo kanimo og kanako. Amen. Nasabtan na to ni? And salamat og dalaygon ang Dios. In the book of Psalms, miingon ang pulong sa Ginoo. Chapter 8, verses 5 to 6. You crown them with glory and honor, putting all things under their authority. Mauni ang otoridad nga naan nimo ug naan nako. Nag-ingon diha sa Psalms, Lord, why you made people, you are mindful of Him. Ngano daw, nga ang Ginoo daw, mindful daw kanato and you crown Him with glory, honor, and authority. Ganong mindful ang Ginoo sa imo mo nang iyong Ginoo, dili ko mo give up nimo kay ako kang anak. Naa kay purpose nganong nag-exist ka, nganong nagkinabuhi ka karon, naa kay purpose. Og realidad atong nakita nga diin ang Ginoo naghatag og understanding nato nga ang tanang kagahom, otoridad gihatag na sa tao. That's why ingon ang si Jesus, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples. Why? Because in the book of Luke, mingon ang Ginoo, I have given you authority. See, tuluan mo tapat. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the powers of the enemy. And nothing can harm you. Saad na sa Ginoo. And that's why once nga imong kinabuhi ma-realign, magkaroon ng alignment,
matingala ka ang manifestation of God's power magmanifest sa imong kinabuhi. Dili itong usahay ang nahimong isyo, nindaghan mo na sila kay kulto mo na si bishop. No, dili. In the kingdom, from glory to more glory. Kanang imong position og daong karon dili pa na mao, inim ta pa di pa ka mao. Bura na kag mao, pero dili pa ka mao. Nasabtan ko ninyo? Mao na gud na, pero dili pa na mao. Madevelop man ka. Amen. Madevelop ang imong understanding, madevelop ang imong authority, then makamanifest ka to implement the kingdom of the heaven in this planet earth. Hallelujah. Amen. Church, ang dominion adunay limit. Ingnan ta sa Ginoo ay ang dominion gihatag sa let them rule and have dominion. Ang dominion adunay limit. Unsay limit? Ang authority gihatag aron ta mag-alaga dili mag-abuso. Ato nang klarohon. Gipili o gitawag ka sa Dios aron mag-serve one another and love one another. Amen. Gihatag na ang autoridad aron dili ta mo abuso. Dili ta mangdaog-daog og ubang tao. Gihatag na ang authority para unsay mong buhaton? Para dili ka mo dominar og laing tao. Kay kana nga buhat nasupak sa kingdom design. Okay? Kung magdominar ka, nahisupak ka sa kingdom design. Ang tinuod na authority, listen, makita sa humility, love, and stewardship. Amen. Mabitaw na nga, ang tinuod nga anak sa Ginoo dili mangdaot. Imagine ka, kung kita nakasabot nga ang Christ in you, nga naa nako is the hope of glory. Ang naa nimo nga spirit na anako, makaako kag daot nako. Kung tinuod ka, makadaot kag slander, makahimo ka nga islander ta ka, nga nakabalo ko ang spirit nga nimo, spirito sa Ginoo. Kinsa may mag-grave, kinsa may magsubo, ang spirit within. Mabitaw nang always na itong gina-inculcate sa itong mind, dapat mag-iral gid ng unity versus division. Dapat mag-iral gid ng love versus hatred. Mao ni akong understanding, kung tinuod ng imong espiritu na diha iya sa Dios, di ka makaakog daot nako. Anak ko sa Ginoo. Anak ka sa Ginoo. Dapat ang atong i-portray kung unsay imahin sa atong amahan sa langit, maunay atong buhaton para sa uban. Hallelujah! Again, adunay limit ang authority. Dili ta mo abuso. Gitagaan tag otoridad, dili para mag-abuso. Kung dili, stewardship. Kami isip obispo ninyo, wa mi lang mahimo. Kay mo among trabaho, bisag imo kong dauton, imo kong ibas, ang akong ipakita sa imo gugma. Di ka kadungog sa akong mutubag dito sa imong gisulti sa ako. Di mo kadungog ana. Wa mo'y makita sa akong negative dito nga na ako'y statement. Dili, wala ko'y mahimo. Kaya ang akong ipagawas dapat makita sa akong kinabuhi ang gugma sa Dios. Ug mao ni akong ipaambit sa uban. Amen. Nganong makita nato unsay gihatag sa Ginoo, dapat ang magmanifest unsa daw? Humility, love, and stewardship. Paano mo i-care ang mga tao? Paano pag-atiman sa mga tao? Karon nahimong isyu, indaghan mo ng Christ the Healer kay si Bishop kulto. No. Ang Biblia clear, kung masaligan ka sa gagmayng butang, saligan ka sa Ginoo daghan. Karon naglibot ko, gikan kog Digos kagahapon para sa End Time Prophecy Countdown. Tomorrow, travel ko para sa Quezon City nga schedule for another End Time Prophecy Countdown. Mauli ko din another schedule in Zamboanga. Why? Stewardship. Gihatag na nga trabaho sa Ginoo. Kay kung masaligan ka sa Ginoo og daghan. And that's the reason why nga nag-increase ta. Misanay ta sa ubang mga lugar o uban sa laing nasod. Why? Stewardship. Ino tapad stewardship.
Kay kung masaligan ka, saligan ka ug daghang butang. In our declaration, I was never called to dominate. Atuning kitang tanan. Sa inyo da? Okay, ready? 1, 2, 3. I was never called to dominate people. I was called to steward creation. Kanang imong tapad, steward na. Igna siya, keep up the good work. Kay God is watching you. Ang Dios nagtanaw nato. Hallelujah. Gitanaw ta sa Ginoo kung masaligan ba ta? Kung unsay naani mo karon, mahimong responsable ka. Kay pinaagi ni ana, diha makita nimo unsao na pag-prosper sa Ginoo. Unsay add-on, unsa pay buhaton sa Ginoo, unsa pay isalig sa Ginoo. Okay? Manindog tang tanan. Ug ato ning i-declare, kitang tanan atong i-declare ni. Hallelujah. And after declaration, you can raise your hands nga mag-ampo ko. Okay, ato ning i-declare. Ready? 1, 2, 3. I know where I came from. I know why I am here. I receive my kingdom assignment. I will release heaven wherever I go. Igsoon, bisan asa man ta dadun sa Ginoo. Dapat ang manifestation of heaven makita sa atong kinabuhi. As we bow down, most gracious Lord, as we come before your throne room of grace, we thank you for your word today. Salamat Ginoo nga nadawat ni sa imong mga anak, makabaton sila og revelation and understanding. Salamat o Dios nga diin ang ilang mga kasing-kasing abli, nga diin ang manifestation sa ilang mga kinabuhi Ginoo mo reflect yun gikan kanimo. As I apply your blood, the blood that redeem us from the curse of the law, I cancel the old DNA right now. I cancel the old DNA. And right now, Lord, I declare the DNA of heaven, the DNA of our Lord Jesus Christ be upon us. Salamat Ginoo. Through the indwelling of the Holy Spirit, tabangan minimo Ginoo sa pag-manifest, sa pagkinabuhi, nga mahimong responsable, mahimo ming maayo nga steward. Salamat Ginoo sa imong Holy Spirit nga nagakonbiktar Ginoo sa among kapakiyasan, among kalapasan, unsa man ang among mga karakter, mga attitude nga wala nagsubay sa imong kabubuton. Salamat o Lord nga pinaagi niini na teaching karon. Imong i-realign. I declare Lord realignment para sa imong kanakan ug katawhan. Akong gi-cancel ang old DNA ug akong gi-restore Lord ang imong DNA sa matagosa. Dalaygon ka o Dios. I apply your blood. Silyado ang among mga word of declaration. Worship the Lord. Worship Him. O Lord, dalaygon ka. Be glorified, O Abba Father. Be glorified, Lord. Be glorified, Lord, for your children. Be glorified, O God. We bring back all the glory, honor, and adoration and thanksgiving into your name, Lord. Worship Him, hallelujah, worship Him. Worship Him. Hallelujah.
A loud shout, hallelujah! Arise, children of the kingdom, hallelujah! Thank you, our Abba Father. Salamat kayo, O Diyos. Salamat sa tanang butang imong gibuhat sa mong kinabuhi. Dalaygon ka, O Diyos. And God's people say, Amen and Amen. We give today not out of religion, but out of kingdom identity. As image bearer of God, our generosity reflects the nature of the King we represent. Tithing and offering are acts of stewardship, declaring that everything we manage belongs to Him. Let us give faithfully, releasing heaven on earth through our obedience and trust. Let's go! Hallelujah! Come on, let's clap our hands to the Lord. Let's give our tithes and offering. Come on! We will now make it loud at the top of our lungs. There's a song breaking out of the world that you've done. Come on, let's raise our hands to the Lord. And now we turn it our hearts to you. And oh, we'll never stop loving you. This will be the best side of our lives as we carry your love again. Here our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. From the start, here we are, took your life with your love. Every heart set apart just to be where you are. Let's raise our hands to the Lord. And now we turn it our hearts to you. And oh, we never stop loving you. Come on! This could be the best side of our lives as we carry your love again. Give it to our hearts to come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. Come on, let's sing, declare this together. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. Hallelujah, thank you, Jesus! Come on! 1, 2, 3, go! Oh, 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 this could be the best side of our lives as we carry your love again. Give it to our hearts to come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. Hallelujah! Let us all raise our hands as we declare the seven folds of blessing. In 3, 2, 1, go! I and my family will have an open heaven life. Blessing so great, I and my family can't contain. I and my family will have super abundant crops.
I and my family are well guarded. I and my family will live in good health. Nothing will be wasted in my life and in the life of my family. My life and my family are such a delight, and nations will call us blessed and prosperous. As I apply the blood from the crown of thorns that speak authority, power, and dominion, and even freedom from toil, power to get wealth, money magnet, even unexpected blessing to be poured out. I declare and decree this afternoon that the citizens of the kingdom who obey the principle will be blessed abundantly above all that he can ask or think or even imagine. Lift up your hands for the blessing. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you shalom. Nothing missing, nothing lacking, nothing broken, great wealth and favor after favor from the Lord be yours. And God's people say, Amen and Amen. Happy Sunday, everyone. Shalom. Thank you so much, Bishop Rod, for that powerful and impactful message about the kingdom this afternoon. And for our announcement, created napatay time para mag-huddle diri sa sulod. So, every network, please, pwede pa mag-huddle diri sa sulod. And for another announcement, Created to Lead book is now available. Finally available na atong book. This book is created by Mrs. Bishop and now available for 350 pesos. This will be our official material for LG meetings throughout this year. Make sure to get the copy so you can come prepare every LG. Limited stocks ni karon, so available ni sa gawas. Please secure your copy. And again, we're excited to next week diri gyapon ta sa Almendras Gym para sa ato ang upat ka services. Next, calling all creative leaders. Do you have a gift for graphic designing, reels creation, or video editing? Use your creativity for God's glory. We're currently expanding our digital team. If you feel called to serve in this ministry, please approach the team or connect with Dana at the back for more details. And atong HSU, diri gyapon, same schedule next Sunday. So again, thank you everyone. God bless and shalom.